Mabusisi ang proseso sa pagpili ng bagong Santo Papa. Maraming seremonya at tradisyong sinusunod. Pero ano nga ba ang kabuuang nangyayari sa conclave habang nakakandado ang mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel at malayo sa impluwensya ng publiko? Nakausap ko kaugnay niyan ang isang paring Pinoy na church history student para ipaliwanag ang ilang detalye sa conclave. Narito ang report. Makasaysayan ng Sistine Chapel sa Vatican. Sa loob ng kapilyang ito, bubuo ng pinakamahalagang desisyon ang mga kardinal. Ang pagpili sa pinakamataas na lider ng simbahang Katolika, ang magsisilbing ika-267 Santo Papa. Mula ang salitang conclave sa Latin na conclavis o ang kahulugan ay with a key o may susi. Literal na ikinakandado ang mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel. Bawal ang cellphone, internet at dyaryo sa loob para hindi maimpluwensyahan ang kanilang pagdedesisyon. Isa-isang ipapatong ng mga kardinal ang kanilang mga palad sa Biblia na nasa gitna ng Sistine Chapel. Sasambitin ang oath of secrecy, pangakong pananatilihing sikreto ang mangyayaring botohan. Sunod dyan, magdedeklara ng extra omnes na ang ibig sabihin everyone out. Dapat nang lumabas ang sino mang hindi kasali sa botohan. 133 cardinal electors lang ang matitira. Paglalabas ng lahat, mga cardinal electors na lang, ibibigay na yung mga balot sa kanila. Tatanungin sila ng Cardinal Dean kung may mga clarifications pa ba sila before they can start the election. Pipili ng 3 grupo ng kardinal para bantayan ang boto. May grupo ng scrutineer o tagabilang ng boto. Meron ding mga revisor na silang magdo-double check. At ang mga infirmary o mga mangongolekta ng boto ng mga kardinal na biglaang hindi nakadalo sa conclave dahil may sakit. May katagang Latin sa taas na ang ibig sabihin ay I elect as Supreme Pontiff. Sa ibaba nito, isusulat ang pangalan ng kanilang iboboto. Isa-isang pupunta ang mga kardinal sa altar, manunumpa at ihuhulog ang balota sa lalagyan. Dito na magsisimula ang bilangan. Kapag tapos ng basahin ang kada balota, bubutasan ito gamit ang karayom at isusuot sa sinulid. 2/3 o 89 na boto ang dapat makuha para hiranging Santo Papa. Yung cardinal na napili ay tatanungin ng cardinal deacon kung tatanggapin niya ba ang election. Kung sinabi niyang yes, I accept, tatanungin din siya anong pangalan ang pipiliin mo. Yun po una ang mangyayari to confirm the election. Oo, kasi nga naman baka hindi tanggapin. Yes po. May possibility na baka he will refuse the election. Mahalaga ang pagpili ng pangalang gagamitin ng susunod na Pope. Paano po namimili ng pangalan ang bagong pili po na Santo Papa? The Pope-elect would be inspired to choose a name based on the kind of perspective or the kind of spirit that he wishes to introduce to the church. Kapag natapos na ang bilangan at nakumpirma na kung sino ang bagong Santo Papa, susunugin na ang mga balota. Lalagyan ito ng kemikal para magkakulay. Itim na usok kapag wala pang napipili at puting usok kapag meron na. Pagkatapos niyan, bibihisan ang bagong Santo Papa sa tinatawag na Room of Tears para sa tradisyonal na pagharap sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Gagawa ng announcement, Annuncio Bovis Gaudium Magnum. I bring to you a news of great joy. Habemus Papam, we have a Pope. Usually the Pope gives his initial greeting and he will be reminding the people to pray for the new Pope. Pagtapos ng pagharap sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, makikita na ulit ang bagong Santo Papa sa Papal Inauguration Mass. Doon ibibigay sa kanya ang mga simbolo ng kanyang pamumuno, bibihisan ng palyo bilang Bishop of Rome. Then pwede lang tumanggap ng bisita ang bagong Pope gaya ng iba't ibang dignitaries. Sa ngayon, sinira na ang Fisherman's Ring ni Pope Francis. Ito yung ginagamit niyang pag-seal ng mga dokumento sa Vatican. Void na ito bilang paghahanda sa bagong liderato ng simbahang Katolika.
At mamaya nga 4:30 ng hapon dito sa Vatican, 10:30 ng gabi dyan sa Pilipinas, ang opisyal na pagsisimula ng conclave sa pamamagitan ng isang panalangin sa Pauline Chapel. Magsasama-sama ang mga cardinal electors upang manalangin ng Litany of the Saints bago magtungo ng formal sa Sistine Chapel para sa proseso ng halalan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.